pinapalayas. Hindi ka naman binubugbog. Hindi ka naman, kumbaga, minamaltrato. Okay? So, ang tawag dyan sa kaso mo is labor dispute. So, kung labor dispute, sa labor po talaga yung dadaan. Kasi ito si labor, siya yung may hawak ni employer at kay ni worker. Siya yung magpapatawag dito. Once na may kaso dito, ipo-forward yan dito within 24 hours. Naka-registered ang name of the employer and name of the worker sa labor. Kaya sila may karapatan na ipapatawag kayo o harap-harapan kayo kung anong problema nyo. Okay? During the meeting, tatanungin ka, ikaw nag-file ng complaint. Ano yung mga kino-complain nyo? Sasagutin ni amo. Valid po kaya pag sinabi ko kung ano. Parang pag sa akin po kasi sa trabaho ko, at big deal po, like, parang nakatingin Paano sila big sa akin. deal? Iniinitan ko. Parang gan po, pinag-iinitan ko. Tapos pag ako po yung nakakakita po ng mali, like, even limpans po, mga ganun, okay lang, wala sila ng mga MI. Pag ako po lang, sumbong po agad kasi yung mga MI sa akin. Binabantayan siya. Lahat ba ganyan? Lahat ba ganyan na mga worker? Sa area naman. Sa area po ng nag-work. Kasi dito sa ano, yun na nga, marami talaga nagsasabi, naging yung case niyan, bullying. Ayun po. Pag even yung mga ka-work ko po, ganun. Okay? So, yun yung ano na, kahit sabihin na kakatrabaho mo lang sila, limpan sila, okay? They are also the employee of this company. Okay? Whatever happens, both of you are employee. Okay? Pero kung ang company na mismo nagsasabi tanggalin ka, of course, you and your employer has a contract. So, terminate your contract. You can file the complaint if you have some complaint with them. Yung sa dorm po, ngayon, kasi sabi po ng broker ko, huwag daw po ako matulog sa labas. May apartment po kasi kami. Ang sabi, bawal ka matulog sa labas, dito ka lang. Ang lumabas. Ganun. Ang sabi po sa amin before, may twice a month po kami mag-stay out na kahit di po matulog sa dorm. Company policy daw po. So, meron ba kayong pinirmahan na sa labas kayo magstay? Wala po. Yung ano lang, pag nagpa-file. O yung pag nag-fight po ng stay out. So, Naglalaro. meron kayong pinirmahan doon sa company mismo or yung dorm ay naka-authorize ni broker? Sino bang nag-control ng dorm nyo? Ano po, Golden Brother. Okay, si broker. Ang Golden Brother ay broker yan. Okay? So, which is most of the companies authorized the broker. So, legal po yun. Okay? Ngayon, kung talagang may policy na ganyan at pumapayag sila, okay lang yun. Okay? So far ngayon, kasi ongoing yung kaso nyo, kung ayaw nila na everyday nasa labas kayo at ginagawa mo yun, ikaw din ang lumabag sa usapan. Kasi ang usapan nyo twice a month, right? So, kailangan mo po talaga doon. Yes. Kasi yung kaso nyo, on process pa yun eh. So, kung halimbawa na magkaroon na kayo ng harap-harapan sa labor, so sabihin mo lahat kung ano yung mga gusto nyo mangyayari at kung ano yung magiging conclusion doon. Pwede yun ang masusunod. Okay? Pero as of now po, kailangan po. Kasi you're still under the company and then the case is still active. You don't have any meeting yet, right? Okay? So, wala pa siyang proper dismissal. So, naalala nyo or may mga copy ka? Anong maibigay mo sa akin na i-check ko kung ano yung warning letter na yan? Kung tinlock out ko nang hindi pa tapos. Yun ba ang nangyari? Ang sabi daw po, may CCTV po ako eh, nag-check po ako ng lote. Wafer po kasi yun. Tapos, ang sabi po ng lawpa, maging kasi daw po ang kinunan ko at nilagyan ko po ng product na tapos na. So, yun daw po ang na-barcode ko at na-track out ko na hindi pa tapos. Kaya, nag-leave na mag-alarm po yung machine.
Normal po yun. Once mali yung barcode na kinikiin nyo, tapos mali yung, kumbaga, nakasetting sa machine, so mag-a-alarm siya. Kasi kung hindi yan hindi napapansin at naging, yon napatakbo nyo, matuiho yun. Tuiho means yung maibalik yung product. So, syempre, yan? NG. Ang sa akin po, sabi ko po sa kanila, provide po sila ng CCTV nung after ko po mag-drop out. Pinaltan ko po yung kasi. Ng company. Pero, pag pwede yan silang mapinalty sa gobyerno. Pero kung kayo din po ang nagkakamali, so of course, yung mga customer niyan, kung nagkakamali kayo, maibalik yung mga product na yan. So, syempre, si Amon yan, yung damage doon, maaari pwede rin silang mag-demand ng damages sa inyo. So, wala naman silang nabanggit dito na they will going to file a complaint against the damages. Wala naman po. Yung Okay. last time nga po yun, ma'am, ang hiningi ko po yung last CCTV po ng after ko po mag-drop out. Mhm. To justify po na mali po talaga ako na, or yung pinaltan ko po yung cassette kasi mali nga daw po ako na kinuha. Mhm. Sabi lang po ng local, it's not important. Kung gusto ko daw po, kausapin ko daw po yung mga engineer doon. Mm. Kung ba't naging ganun daw po na Mhm. yung system. Mhm. So sure po ako na yung tama po yung kinuha kong cassette. Mhm. And then, Tapos, pumirma ka sa warning na to. opo, kasi hindi naman po napayag. Dapat, ang advice ko sa inyo, huwag kayong basta-bastang pumirma. Kung halimbawa na about dito. Okay? Unless kung talagang nakaspecify doon sa statement kung ano yung dahilan. Or kaya, yung statement nila na ikaw ang mali, ganito, ganyan, inakusahan ka. Okay? Pero, sa side mo, nag-explain ka rin, dapat meron yung nakalagay yung sa'yo. Para, for the evaluation, kung sinong fault na bilong ito. Pag ganun po kasi ma'am, pag kinakausap po ng mga supervisor, kasama po yung broker ko para mag-translate. Mm-mm. Tapos pag nagsusulat po, sila po yung nag-dictate kung ano susulat, kung ano pong content ng ganun. So, you can insist kung ano yung isusulat nyo. No need to follow with them. Because kung sinusunod mo yung offer nila, it means you are waiving your rights. Ganun po lagi. Gusto ko kasi hindi matapos na agad. So, isulat mo na lang kung ano yung gusto. Yun naman po talaga to make it short na maging settled na yung nila. Tamang pusiwan na mumafan. Ayaw nila yung making some troubles na it's settled a long time. Kaso nung kasi sa area po niya, laging siya yung pinag-iinitan. Bakit po So, in what reason? yung iba Bakit po ka yung- pinag-initan? Kasi po, nung nag-start po yun, nung nag-start po ako mag-engineer. Tapos sunod-sunod na po yung lagi na po sila nakatingin sa akin. Every mali ko po, ikikiin po yung agad nila ng MO, ganun. Kahit ako po yung nakakakita po ng, nakaka-encounter po na, mali to tapos sasabihin ko po sa limpan. Tapos tatawagin na po yung insurance. Sasabihin ng insurance, kaya ano na. Pag ako po, laging kiin agad. Kasi ngayon, kung halimbawa na sabihin mo nga na lahat ng mata ay nakatingin sa'yo, mahirap din po yun kasi wala tayong evidence dyan. Okay? Pero yung mga pinagsusulat mo na yan, na nagsulat ka, pwede nilang gamitin yan as evidence na yun, may warning ka. Okay?